Guys, welcome to my channel. Today, ang i-review natin itong Kia Carnival. Ito yung panglaban ng Kia sa minivan segment in the Philippine market. Sa Pilipinas kasi, kokonti lang ang minivan na pwede mong pagpilian. Ang direct competitor talaga nito yung Honda Odyssey o kaya yung Toyota Sienna. Kaya lang hindi na minamarket sa Pilipinas yung mga yun ngayon. Ang closest na pwede kong masabi na competitor nito ngayon, yung Hyundai Staria. Otherwise, dun sa higher segment na, yung Toyota Alphard, which is more expensive. Sa ngayon, ang sinasabi ng Kia, gusto nila itong tawagin na Grand Utility Vehicle o GUV. Kasi ngayon, parang more SUV-like yung styling niya. Pero mini-maintain niya yung versatility and comfort of a minivan. Mas maganda yung proportions niya ngayon para siyang SUV na stretch. But it is a minivan. So kung ang hanap nyo is yung more luxurious na pang-pamilya, ito ang magandang option. Bali, ito na yung 4th generation ng minivan na ito sa Pilipinas. At available siya in 2 different 7-seater variants. Yung entry level na EX is 2,640,000 and kung gusto mo yung per color, you add 10,000 na nagiging 2,650,000. Yung top of the line naman na SX variant is 3,088,000 and you add another 10,000 for the per color. Okay, start natin sa exterior. So ang una kong napansin dito, yung kanyang mas mahabang hood. Meron na siyang LED headlamps at saka yung LED daytime running lights. Yung auto light control is standard sa kanya. Meron din siyang fog lights na LED. Mapapansin nyo yung headlight niya, dalawa sa isang side. Yung isa for low beam, ang isa is for high beam. And of course, yung kanyang grille, meron siyang tinatawag na tiger nose. Ito yung brand identifying fixture ng mga Kia cars today. Yung kanyang side mirror is a combination of body color and black and it is electric adjustable and folding. At naka-integrate na rin yung LED na turn signal indicators. Yung kanyang A, B, and C pillars ay color black na gloss. Tapos, body colored na rin yung kanyang door handle. And by the way, sliding door siya dun sa second row kasi this is a minivan. Yung wheels nitong SX is 19 inches. Ang tires niya is 235/55 R19. Pero yung EX variant, size 18 lang yung mags noon. Mapapansin mo din na sa ngayon, mas shorter yung front overhang niya compared dun sa previous generation. Kaya mas maganda siyang tingnan. Tapos yung base ng A-pillar, i-move niya backwards to create a longer hood. Ang key design highlight nito is yung kanyang New Island roof design. Makikita nyo, black out yung A and B pillars beneath a body-colored roof. And I could say, ang hindi ko lang gusto dito, yung sa C pillar part nga. It reminds me of something and it's too tacky to look at. Pero yan ang pinaka-key design highlight niya pagdating sa sides. Sa likod naman, napaka-robust niyang tingnan. I think ito pinakagusto kong part ng design niya, yung likod. Napaka-straightforward ng design niya. Especially yung full width ng light bar sa likod. At pagdating naman dito sa lower bumper, meron siyang aluminum-looking skid plate that accents the black portion of the bumper. And this is how it looks pag nakailaw yung rear combination light at saka yung third brake light. Okay, check naman natin yung interior. Meron siyang mga soft touch materials dito. Ang hindi ko lang gusto dito yung placement ng piano black materials since sa high touch portion siya nilagay. In terms of fit and finish, okay naman siya, especially yung mga window switches. At dito sa lower portion, nandito yung speaker at saka doon sa baba pa yung kanyang bottle holder. Yung seats niya ay leather. Dito sa driver side, merong 8-way power adjustable and meron din siyang 2-way lumbar support with cooling. Doon naman sa passenger side is 8-way power din with cooling. Pero wala siyang lumbar support.
Nandito naman yung switch ng lane keeping assist saka yung traction control. And then may mga additional switches dito. Check natin yung steering wheel. So it's natitilt siya and it's also telescopic. Dito naman sa steering, nandito sa left side yung control ng head unit and nandito sa right side yung sa cruise control. Dito naman sa lower portion, nandito yung window defogger switch doon sa front, saka sa rear, saka yung control ng kanyang aircon. At doon sa ilalim naman, nandun yung tatlong USB port. Dito naman sa center console, andito yung drive mode switch, yung electronic parking brake at saka yung auto hold feature. Sa right portion naman, meron dalawang bottle holder at saka sa gitna, pwede kang maglagay ng cellphone. And of course, nandito yung shifting mechanism at dito naman sa lower portion, andito yung pinaka-switch niya for heated and cool seats. At dito naman sa ilalim ng armrest, merong malaking compartment na medyo squarish. So malalim siya, so marami kang pwedeng mailagay dyan. Andito naman yung glove box compartment na meron din siyang ilaw dun sa loob. Yung kanyang interior lights naman dito is LED. So pag pinindot mo yan, makikita mo yung bilog na ilaw na kulay puti. At nandito rin yung switch ng sunroof. Dito sa driver side, meron din siyang vanity mirror doon din sa passenger. And then, ang switch ng light doon sa taas. Okay, let's talk about the quality. For the most part, it's quite good. Napakalayo na niya compared dun sa mga previous Kia models. Actually, mas maganda pa nga siya sa mga Japanese counterparts niya. Pero hindi ko siya mako-consider na super luxury. Yung interior niya represents siya increase ng quality and design over yung previous model. For the most part, maganda naman yung interior niya. It's modern and good quality. Ang hindi ko lang gusto ay yung design ng infotainment system niya at saka yung instrument cluster. Since may analog part pa yung instrument cluster, hindi smooth yung design transition. Okay, check naman natin yung second row seats. Ito maganda kasi sliding door. Kasi nga, minivan siya. Ang laki ng legroom niya, tamang-tama for long drive. And then, merong pocket dito. At meron ding adjustment itong kanyang seat, no? You can move the seat forward and backward using this lever. So, you can adjust yung seating position so that mas malaki yung legroom mo dun sa harap o kaya dun sa likod. And then, you can also move it sideways, no? Pag hinila mo yan, you know, kung gusto mo magkalayo kayo ng katabi mo, pwede rin kayong magkadikit. Kia calls it premium relaxation seat in lieu of captain seat. So, ang tawag niya dito is parang business class seating. Meron siyang adjustable back, arm, and leg rest. Dito rin sa may sandalan, meron pang USB port. At dito sa center console, merong dalawang cup holders at meron ding provision para malagay mo ng cellphone. And then, meron kang 12-volt socket at sa ilalim, meron pang compartment where you can put your things. Itong seat na to, meron ding relaxation mode na one touch, automatically nagre-recline at nag-a-adjust yung seats for maximum comfort sa longer drive. And of course, meron din siyang leg rest, no? So, pwede mong i-open yan para ma-stretch yung legs mo. Dito sa second row, merong interior lighting. So, nandito yung switch niya. And then, meron ding adjustment ng temperature ng aircon. So, yung second row passenger can control the aircon temperature. Meron din siyang sunroof dito sa harapan sa may driver area. Meron siyang cover na you can close it manually. Makapal naman yung cover niya. And then, merong mga switches dito. And you can open the sliding door by pressing this button. Pag pinress mo yan, mag-o-open automatically yung sliding door. Pag pinress mo ulit, magko-close naman siya. Meron ding sunshade dito sa second row. So, kung naiinitan ka, pwede mo siyang itaas to cover yung glass window.
Okay, check naman natin yung third row. Yung sa third row, pwedeng makaupo ang 3 katao. So, maluwag dito. Maganda yung seat configuration niya. You can see here, ang laki ng leg room, tapos mataas yung upuan. So, hindi siya nakakangawit. So, you can see my feet, no? O, maluwag na maluwag siya. And then you can go out passing dito sa space sa gitna between the seats, and then you can go out dun sa sliding window. At dito sa likod, sa third row, meron ding USB port, and then meron ding mga cup holders dito. Dito sa third row, merong maliit na window at meron ding sunshade. Yan. Kagaya nung sa second row, so meron din siyang sunshade dito sa third row. So, very airy yung interior nitong Kia Carnival. Mas malapad siya than the previous model. So, it enhances utility for families. At dito sa likod, mas malaki yung kanyang sunroof. Kaya talagang maaliwalas siyang sakyan. Okay, check natin naman yung likod. So, ito is power tailgate. Mababa din yung kanyang lip over height. So, madali kang makapagkarga ng gamit. At yun, malalim yung compartment dito sa likod. So, marami kang pwedeng mailagay. Yun ang kagandahan niya, no? Ang laki ng space dito. And then, dito naman sa left side, meron pang isang parang cabinet dito na you can put your things, no? At dito naman sa may right side, nandito naman yung another 12-volt socket at saka yung lalagyan ng mga tools. Ang maganda pa dito, itong third row seats, actually, pwede mo siyang ma-store dito sa baba. Yung area na yan na malalim, matatakpan yan para maging flat itong likod na area. So, ganito, pag hinila mo to at na-fold mo siyang ganyan, ihilahin mo uli siya. Yan, pag hinila mo siya, magiging ganito ng itsura niya. Yan. Naka-level na siya dun sa flooring. So, kapag naka-level na siya dun sa floor, it will look like this. So, magiging flat na talaga siya. So, para kang merong malaking cargo area. In fact, pwede mo pang tanggalin yung second row seat. Pwede mo siyang i-remove. Pwede mo talaga siyang kargahan. So, ang ganda ng flexibility ng kanyang mga seats. So, kung gusto mong gamitin uli yung third row, yan, hihilahin mo lang. So, maibabalik mo na yung third row seats. At hihilahin mo lang uli yung sandalan para tumayo yung third row seats. At pag nagawa mo yon, babalik na uli sa dati yung space na yan na malalim na pwede kang maglagay ng maraming maleta. Okay, check natin yung engine. Ang engine niya is 2.2 liter diesel engine producing 202 PS and about 440 Nm of torque. Ang engine niya ngayon is lighter by 20 kilos kasi ang ginamit nila ngayon is aluminum block instead na cast iron block dun sa previous model. Meron din siyang new high pressure injectors, bagong balancer shafts, at saka yung thermal management system and selective catalytic reduction to regulate yung smoke emissions. So with that 202 PS and 440 Nm of torque, so kayang-kaya niyang dalhin yung 7 passengers. Okay, hanggang dito na lang, and I will summarize and I will share with you my opinion. If you are looking for a van at ang budget nyo is about 2.5 to 3 million, then itong Kia Carnival is a good option. Sa Pilipinas kasi walang masyadong minivan . In fact, sa ngayon, ang nakikita kong rival niya would be yung Hyundai Staria o kaya yung Toyota Hiace Grandia. But those are vans and not minivans. Nevertheless, magkakalapit yung presyo nila. Ang next option mo na yung mas mahal, yung Toyota Alphard na mga 5 million pesos. So, ang malaking nakikita kong difference nito is with regards to size compared with the Hyundai Staria at saka yung Toyota Grandia. Mas mataas yung headroom nila at saka medyo mas mahaba sila ng konti. For some, it's very important, especially if you're looking for a very spacious vehicle. Ang drawback naman ng mga ganong vehicle like yung Staria at saka yung Grandia, nababawasan yung kanyang stability at saka yung handling ng vehicle.
Unlike this Kia Carnival, in terms of driving feel, medyo may pagka-crossover-like siya. So, it's a good balance between driving pleasure at saka yung passenger capacity. And as well as madali siyang i-maneuver compared to those vehicles. And actually, ang nagustuhan ko pa dito ay meron siyang diesel engine. And usually, ang mga Korean diesels are known to be powerful and torquey. Iba ring mag-tune ang mga Korean eh. And also, Korean diesels are known to be refined and quiet. And I do think na mas maganda yung diesel na inilagay nila dito sa ganitong kalaki na sasakyan, since it's a lot more economical and efficient. And another good thing here is naka-independent suspension na siya. So when it comes to passenger comfort, na ma-maximize talaga yung refined ride quality. Plus, yung interior naman niya hindi naman magpapatalo with its competitors. And before I forget, ang pinakagusto ko nga pala dito, yung design ng kanyang third row seat mechanism. Sana lahat ng manufacturers ganito mag-design ng third row seats, especially sa mga monocoque body. Since na ma-maximize mo talaga yung space pag ginagamit mo yung third row, at saka pag nakatambol yung third row seats. Ang hindi ko lang gusto dito, merong mga certain features siya na kulang compared with the other markets. May tinanggal kasi sa PH specs na meron sa ibang countries. But nevertheless, ito yung mga active safety features niya. Meron siyang front, driver knee, side, and curtain airbags. Meron din siyang anti-lock brake system, electronic stability control, multi-collision brake system, hill start assist control, trailer stability assist, saka yung anti-theft system. Wala lang siyang 360 camera, which is disappointing. Sana meron kasi ang laki ng vehicle na to. Of course, yung ground clearance niya medyo mababa kasi ano lang siya, 172 mm lang. At according to Kia, maganda yung kanyang NVH kasi maraming siyang mga sound deadening and insulating measures na ginawa para maging quietest siya and most refined on the road. In summary, if you're looking for a minivan or a people hauler that drives and performs well, maganda rin namang option itong Kia Carnival. And if you are going to ask me, as of now, I think the Hyundai Steria has a better edge than this particular vehicle because of its futuristic design and more updated features as well as the space that it gives. Pero kanya-kanya naman yan. That's just for me. Meron ding mga tao na naghahanap ng mas compact na packaging at mas car-like yung overall feel, which this Kia Carnival excels in. Yun naman yung mga drawbacks nung, like for example yung Hyundai Steria, na kung day-to-day mo siya gagamitin, medyo mas mahirap siyang dalahin, especially sa mga tight spaces. Unlike this Kia Carnival na mas maliit yung footprint. So ito yung vehicle na nasa sweet spot if ever na naghahanap ka ng people hauler na hindi masyadong malaki at hindi naman compromised yung space. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!